Ako si Tony Saez, ang may-ari ng Tony's Bakery sa bayan ng Buena Vista. Inaanyahan ko po kayong panuorin ang kwento ng aking buhay sa ang realidad. DJA Realidad. Sumasalat ito ang kwento ng buhay. DJ ang realidad. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi mga karealidad. Ito na naman po ang panibagong episode ng ating programa. Ngayon pong araw po ng Kapaskuhan. Kaya mula po sa programang ito, kami po ay nagpapaabot ng pagbati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sa lahat ng ating mga kababayan sa abroad na nanonood din po sa ating programa, pinapaabot din po natin ang pagbati ng magandang gabi sa inyong lahat sa panig po ng mundo. Muli ako po ang inyo pong karealidad, DJ Adrian Rosales, at muli po nag-aanyaya, samahan niyo po kami sa kabuuan ng ating istorya ngayon pong gabi pong ito. Sabi po sa Deuteronomio 38, versikulo 13, kapag ang isang tao ay sinunod ang kalooban ng Diyos, ilalagay siya ng Diyos, hindi sa buntot, kundi sa ulo, hindi rin siya ilalagay sa ilalim, kundi ilalagay siya sa ibabaw. Yan po ang napatunayan na isa nating kababayan na nakaranas ng mga biyaya galing sa Panginoon. Kaya ngayong pong gabi pong ito, ating po panoorin at atin pong pakinggan kung paano po pinagpala ang kailang buhay. Ano po ang kailang karanasan sa kanila pong buhay at sa mga biyaya na nanggagaling sa ating Panginoon. Ngayon pong gabi pong ito ay malugod ko pong ipinakikilala sa inyo at wini-welcome sa ating programa ang ating pong panauhin mula po sa bayan po ng Buena Vista, ang ating pong kapatid sa katauhan ng ating kapatid na si Brother Tony Saez, isa pong bakery owner sa bayan po ng Buena Vista. At magandang gabi Kuya Tony at welcome sa ating programang Ang Realidad. Magandang gabi rin sa iyo, DJ Adrian Rosales. Ayan. At Kuya Tony, batiin din natin ang ating mga tagapanood. Magandang gabi po sa mga nanonood sa programang ito ni DJ Adrian Rosales. Kuya Tony, nabanggit nga natin sa ating programa na gaya ng ating naging opening tungkol dun sa Bible verse, na ang Diyos ay nagpapala sa marunong sumunod sa Kanya. By the way, bago natin siguro talakayin kung paano po ito nag-manifest sa inyong buhay o naganap, itong mga biyaya ng ating Panginoon sa inyong buhay sa loob ng maraming taon hanggang ngayon, magtatapos na po muli ang taong 2024. Kuya Tony, by the way, ang tanong siguro natin is, saan ka pong church involved po ngayon? Sa JMCIM, Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangunahan po ng aming beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, at po ng kanyang mga minamahal na mga anak. Kuya Tony, sabi mo nga na doon sa mga naunang interview natin at siguro sa mga tagapanood natin, bata pa po ako, kilala ko na sila Kuya Tony, at ako po ay naging isa sa witness kung paano po talaga nagsimula yung kailang buhay, at ngayon ay kung paano po unti-unti umaangat ang kailang buhay sa biyaya ng ating Panginoon. Kuya Tony, pwede bang ibahagi sa ating mga kababayan, ano ba ang pinagsimulan ninyo bago nyo pinasok ang negosyo ng pagbe-bakery? Sa madaling kwento, yung buhay namin noong kami ay
dahil kami ay nasa bundok, Mm. talagang medyo mahirap yung buhay namin. Kami nagabukid laang at yun ang aming inakabuhay na pagbubukid at natiyanggi pagka may mga produkto kaming nakukuha. At the same time, nagtatrabaho din ako sa bakery sa malayong kamag-anak namin dito sa Dako ng Gasan. So, ganun umiikot yung buhay namin hanggang sa nagkaroon ng banalagawain dito sa Marinduque. Dati ay ano pa lang yun, tawag dito, Bible study. So, nung nalaman ko na nagkaroon ng Bible study dito, hinanap ko kagad yun sapagkat ako po ay isang membro na noon ng banalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan ay pinangunahan ng aming beloved pastor, Will Estrada Almeida. At hinanap ko po ang Bible study na yon sa dako ng Kawit, sa Ilayang Kawit. So, doon po nagsimula na nagkaroon ng banal na pagsamba dito sa Marinduque, na hanggang sa dumating po yung time na naging dito na lang po sa dako ng Kuatis, yung Masiga, Kuatis, yung nalagawain na nagkaroon ng bahay-sambahan dito. Tapos, magmula po sa pagiging panadero ko, ang buhay po namin ay pinagpala ng mahal Panginoon sapagkat sa aming pagtatapat sa mahal Panginoon, sapagkat mayroon po kaming bahagi ng banalagawain na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. So, sa amin pong pagtatapat ay pinagpala po kami ng mahal Panginoon sapagkat binigyan po kami ng negosyo na bakery. Na nung una po ay ano lang yun, kumbaga nakiki-ride on, kumbaga sa isang sasakyan ay nakiki-ride on lang kami dahil hindi naman kami yung totoong may-ari. Parang sosyo lang kami ng may-ari sa bakery. Akin ang trabaho, kanila ang puhunan. So, doon po umikot at doon po pinagpala kami ng mahal Panginoon. Medyo kumita kami ng maayos doon sa kahabagan ng mahal Panginoon. At nung time po na yung may-ari ay nangarap na mag-ibang bansa sa Canada, nung sila po ay umalis, sa madaling sabi po na sila ay nakaalis, iniwan na po sa akin yung bakery. Kaya yun po doon po nagsimula yung bakery na naging binigay sa akin na kung hindi po sa mahal Panginoon talagang yun yung biyaya ng mahal Panginoon para sa akin, sa aking pamilya. At hindi pa po doon nagtapos yun. Dahil sa yung bakery po nila dito sa Gasan ay nung sila, yung mga magulang yung magulang at saka kapatid ay sumunod sa Canada. Bali, wala naman po silang ibang mapag-iwanan. Sa akin na rin iniwan yung isang bakery. Kaya sa ngayon po, kumbaga, kahabagan lang ng mahal Panginoon, dalawa na yung bakery na iniwan. Oo, na minamanage ko dahil yung dalawang bakery na yun sa akin iniwan. Iniwan lang talaga sa akin. Binigay sa akin, kahabagan ng mahal Panginoon. Kung hindi sa mahal Panginoon, wala namang mangyayaring ganun. So, Kuya Tony, medyo parang ang pag-i-analyze mo, talaga masasabi nating miracle yung nangyari sa buhay mo. Kasi nga, sabi mo, nandun ka sa pagsasaka, ang buhay nyo noon, how many years ago na yun na talagang nandun ang buhay nyo sa bukid at nagasaka at nagatiyanggi kayo? Well, from 1993
Mm. 1993 kasi noon ako asawa. Mm. So, siyempre kailangan ko ng pero binata pa kasi ako, nagtatrabaho na ako sa bakery. Yun yung career ko ay Mm. na tinutukan dahil nung unang trabaho ko ay sa bakery. So, yun na yung tinutukan kong career. Mm. Kaya, nung mag-asawa ako, bakery pa rin ang napasukan ko. Mm. Tapos, kumbaga yung may-ari naman ng bakery, ano yun eh, kumbaga hindi ko naman sila talagang kung asunsunin natin yung pagkakakilanlan, kumbaga parang napakalayo na talagang kamag-anak eh, Oo. yung may-ari ng bakery. Kaya lang, Oo. ang nangyari kasi, medyo nung nagtrabaho ako sa kanila, naging close ako sa kanila na siguro yun na yung way ng mahal ng Panginoon na para magkaroon ako ng sariling negosyo na aming napamahalaan hanggang sa ngayon, yung bakery na yun na binigay sa akin ng mahal ng Panginoon na ginamit lang yung aming malayong kamag-anak. So, sa buhay kuya, alam naman natin na talagang lahat naman ng buhay talagang may mga sakripisyo. Pero kung ikukumpara mo yung buhay nung ikaw ay, although nagbe-bakery ka na, pero nasa bukid kayo, nag-Tiangge, kung ikukumpara na full-time ka ngayon sa bakery, ano yung malaking masasabi nating difference ng buhay ninyo nung kayo nasa bukid pa, nag-Tiangge, tapos nag-sideline ka rin as panadero? Ay, malaking pagkakaiba. Kasi noon, mahirap talaga yung buhay namin. Ang mahirap. As in, talagang mahirap. Kasi, kung ano lang yung kitain namin, yun yung apagkasahin namin sa pang-araw-araw na buhay namin. So, hindi katulad ngayon na nung nakaraang panahon, ayun, dahil nga sa pagpapalang mahal Panginoon, pinagpala kami ng sasakyan. May dalawa bali tatlo yung naging tricycle namin. Tapos nakabili pa kami ng isang motor at meron din kaming bagaman second hand lang yung van na nabili namin. Kaya lang pagpapala ng mahal Panginoon dahil alam mo, mahirap magbiyahe kapag nagaulan dahil kung tricycle lang yung dala-dala mo. Napakalaking bagay sa amin nung van dahil malaki yung pamilya ko eh. So, yun. Kung laking pasasalamat ko naman pa yun. Kumbaga. So, yun. Napakalaki ng pagpapalang ipinagkaloob sa amin naman pa yun. Nakapagpatay ako ng bahay. Nakabili ako ng lupa na doon ko pinatay yung bahay. Na meron pa ring lupa na pwede pang pagpatayuan uli ng kung sakaling may pera na makagamit pagpatay ulit ng bahay para sa mga anak yung kumbaga sa yun. Alam naman natin lahat naman tao kuya nangangarap lahat ng tao wala namang hinangad kundi kahit na paano ay guminhawa ang buhay at sabi nga sa Bible gaya ng ating naging intro kanina at meron pa rin tayong nabasa sa Bible na ang Diyos ay nagpapala at nagpapasikat ng araw at nagpapaulan sa kahit sinong tao. Pero in your experience, sabi nga, naghahanap buhay ka typically, wala ka pa sa church, talagang sa paglilingkod, wala ka pang asawa, ay talagang pag-baker na yung iyong hanap buhay. Pero ano yung nakita mong malaking pagkakaiba na habang nangangarap ka, habang nagtatrabaho ka, ay kasama mo ang Panginoon at alam mo siya nagpapala sa iyo? Siyempre, magmula nung makilala ko malapay noon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, alam naman natin na kung tayo susunod sa malapay noon, tayo kanyang pagpapalain, magtapat sa paglilingkod, especially sa pagbibigay. Kasi yung pagbibigay, napakaraming mga
kapatiran namin natin na talagang didiinan nila yon na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala sapagkat yun ay napatunayan nila sa kanilang pagbibigay na doon sila pinagpala ng Malapanginoon. At siyempre, yung pagsunod ng totoong pagsunod sa Malapanginoon, sa mga palatuntunan ng Malapanginoon. So para sa kapakanan ng ating mga tagapanood, Tony, alam naman natin na malaking porsyento ng ating mga kababayan sa Marinduque, Kristiyano, at may mga iba't ibang relihiyon. So, the purpose of this program, ang realidad is hindi para po sa pagkataas ng isang sect or denomination, kundi upang makita natin, may bahagi natin, maging challenge, kumbaga, sa ating mga kababayan, na behind ng ating mga pagsisikap, mas maganda din, Kuya Tony, na samahan natin ng tinatawag na paglilingkod at pagpapasalamat sa Panginoon. Ay, siyempre naman, natural na, kasi sabi nga ng Bible, yun ang katungkulan natin sa Malapanginoon, magpaglingkod natin ang Malapanginoon dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin. So, nararapat lang na magpaglingkod natin ang Malapanginoon. Kumbaga, ang pinaka-point natin is kung paano tayo, kumbaga, ginagawa natin yung ating tungkulin sa pamilya, tama ba? Iba't iba kumbaga may kanya-kanyang katungkulan ng tao. Yung iba, nandyan, naglilingkod sa gobyerno, naglilingkod para sa kapwa, nagsisikap para sa pamilya, pero dapat hindi inaalis yun ding paglalaan ng panahon para sa Panginoon. Tama ba? True. Tama yun. Tsaka yun ang pinakamagandang pwede mong gawin sa buhay mo, yung bagaman yung iba nga sabi nga nung iba, kahit hindi ako magpalain ng Malapanginoon, tas basta maglilingkod. Kumbaga, ang target ng paglilingkod sa Malapanginoon ay yung langit at buhay na walang hanggan. Kumbaga yun yung pinakamahalaga kahit sabi nga, makamtan mo man ang lahat dito sa mundo, dito sa sanlibutan, kung ikaw naman ay kapahamakan ng apuntahan, wala ka rin, di ba? Yung wala din mangyayari sa buhay mo. Paghihirap lang ang pupuntahan mo. Dahil sabi nga, pag sa impyerno ka napunta, napakahirap nun. At siguro ko ito, wala namang gustong mapunta doon. Oo, siyempre. Yung ang maganda dito, sa napagkukwentuhan natin, based sa iyong experience, hindi lamang sa negosyo, kundi sabi mo nga, ang pinagpapasalamat mo, hindi lamang yung tagumpay ng negosyo mo, kundi nakilala mo ang Panginoon, nakapag-serve ka sa Kanya, and ito na ngayon, pinagpala ka dahil ginawa mo yung kalooban ng Panginoon. So, yung bang parang one of the Bible verse na ating nabasa, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito ba na-experience mo in your personal experience, na nung inuna mo, sabi mo nga, mahalaga yung paglilingkod sa Panginoon dahil lahat ng bagay na ito ay material lamang at pwedeng mawala. Nang inuna mo na, kumbaga, kasama ng iyong pagsisikap, ng iyong paghisipag, ay sinamahan mo ng iyong matapat na paglilingkod sa Panginoon, naganap ba itong salitang yan ng Panginoon sa iyo, yung seek ye first the kingdom of God? Sa karanasan ko, siguro natupad yung salita na yun kasi wala naman kumbaga sa panaginip kahit sa panaginip, kumbaga hindi ko akalain na magkakaroon ako ng sariling bakery. Kasi wala naman akong kakayanan talaga na dahil mahirap lang kami. Kumbaga isang kahig, isang tuka, ganon. So yun lang na hindi ko sukat akalain na
sa aking pagtatrabaho, magkaroon ako ng sariling bakery. At yun ay galing sa mahal na Panginoon. Kumbaga, kung wala ang malapang, kung hindi ako nakakilala sa mahal na Panginoon, malamang. At saka, siyempre, ang ating tinataas doon, yung mahal na Panginoon. Dahil kung makamit mo man yun, tapos ang itaas mo yung sarili mo, edi wala. Kumbaga, may mga tao, Kuya Tony, na nakausap natin. Kaya naman ako, nakarating ko ito dahil sa aking pagsisikap dahil sa aking paghisipag, dahil sa aking gawa. In your side, ano ang iyong pananaw dito? Kasi yung iba, parang yung ano nila, kung hindi naman ako gumawa, hindi rin naman ako uunlad Hindi rin naman ako aasenso kung hindi ako gumawa. Pero sa karanasan mo, kasi maaring ibang mga kababayan natin nanonood, hindi pamilyar do sa gawain ng isang nagbe-bakery. Gaano ba kahirap yung trabaho ng isang baker o ng isang panadero? May kahirapan kasi hindi naman physical na trabaho yung bakery. Kumbaga, hindi katulad sa mga construction, talagang physical ang trabaho doon dahil kailangan mo ng lakas na. Kasi ang bakery, puyat ang medyo matinding kalaban mo doon. Tapos yung maghapon na routine mo na lagi kang nakatayo. So yun yung mabigat. Kumbaga parang nakakasawa yung routine mo sa araw-araw na parang wala ka pang day off. Nung binata pa ako, nung nagtatrabaho, ako'y trabahador pa lamang. Wala kaming day off. Wala kaming day off. Tapos, kung isa kang trabahador lang na wala kang dedikasyon, hindi mo kakayanin Maalis ka sa pagtatrabaho sa bakery. Pero ako, palibasa, yun na yung inalagaan ko at yun na yung karir na tinutukan ko. Nag-focus ako sa pagbe-bakery. So, tapos yun, nung makakilala ko sa mahal na Panginoon, siyempre, nananalangin ako. Lahat naman tayo mananalangin na mahal na Panginoon, pagpalain mo ako. Dahil lahat ng tao nagdadasal. Siyempre, nananalangin ka, nagsusumamo ka sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kailan mo kaya ako bibigyan ng ganito, ganyan? Bakery, halimbawa, kung yun ang naging pangarap ko, halimbawa, na kailan kaya ako magkakaroon ng bakery. So, yung tinugo ng mahal na Panginoon na binigyan ako ng bakery na sa paraan na ginamit ng ibang tao na kasi hindi ko naman binili o hindi ko naman hindi ko naman binili yung mga gamit, hindi ko naman basta pinagkalob lang sa akin ng may-ari na sige sa'yo na yan. Dahil pupunta kami ng Canada, ikaw na may-ari niyan ngayon. So, salamat sa mahal na Panginoon talaga. Pero paano naging setup ninyo? Hinulog-hulugan mo ba o paano yung naging setup ninyo para talaga mapunta na sa inyo yung property? Paano ang naging usapan ninyo? Ang naging lang namin doon, kasi may inaanak sa akin yung may-ari ng bakery na Kumbaga magkumpare kami. Ang tawagan namin niya, kaya namin dalang pre, yung yung bakery ay ipangalan mo na sa'yo kasi na kami, namin, nakakancel na namin sa BIR yan, isasara na namin sa munisipyo, kasi pangalan, di ba, pangalan nila yun So, yun, ganun ang naging setup lamang na wala naman akong binayaran doon, wala naman akong ganito, ganyan. Basta pinangalan na lang, sabi niya, pangalan ko sa akin yung bakery, lakarin ko sa BIR at saka sa ano yun? Ano ba yung sa Mayor's Permit, DTI. DTI muna. Yun. Siyempre, yung pangalan ng bakery, Tony's Bakery, tapos BIR, tapos yun, mag-apply ka ng permit sa munisipyo. So, ganun lang, wala naman akong binayaran na Talagang totally binigay lang nila sa akin yung talagang masabi natin kay Tony na this is a miracle talaga although siguro nga sasabihin ng iba na kung hindi naman nakita siguro dedikasyon hindi naman yan ibibigay din, pero behind that, pero siyempre
kung iisipin natin, ano, sino ka para Oo, pagkatiwalaan at bigyan, ano? Tsaka may mga kamag-anak yun, may mga kapatid yun, Oo. yung may-ari. May mga kamag-anak yun Mm. na pwede lang mas kumbaga mas doon ano yung Ipagkatiwala oo, pero talagang masasabi natin sa tinatakbo na ating kwentuhan, ano, kung babalik-balik na rin, ano, kung wala yung pagkilos ng Panginoon, hindi mo rin makakamtan or hindi mo rin ma-acquire itong negosyo Oo. meron ka ngayon. siyempre. Oo na. Yun. Kumbaga, ang sentro ng ano doon, yung kahabagan ng mahal na Panginoon. Dahil, siyempre, nakakilala tayo sa mahal na Panginoon. Yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon na kailangan nating maging matapat para tayo pagpalain. So, yun. Yun yung salitang hindi lamang kasipagan, hindi lamang dedikasyon, kundi samahan mo ng pagiging matapat sa Panginoon. Oo. Manalangin ka sa mahal na Panginoon na yung pagpapala niya na dumating sa iyo yun, dumating yung pagpapala ng mahal na Panginoon sa buhay namin, Glory to God. sa aking pamilya. Kaya matanong din lang natin, ano, alam naman natin na sa larangan ng negosyo may mga ups and down, ano? Oo, May mga challenge. yun talaga. Ano yung mga dumating sa inyo na at paano mo napatunayan na talagang pag sa Panginoon kakakapit ay walang imposible sa Kanya? Alam mo, ang sabi nga ang paglilingkod sa mahal na Panginoon hindi naman puro ginhawa or hindi naman puro rosas. Sabihin natin na sa madaling salita ay puro ginhawa lang. May mga pagsubok din siyempre. Kumbaga, kahit nga yung mga Bible heroes na mas matitindi ang mga pagsubok na dinanas ng mga yun. Kaya lang, siyempre, yung tiwala natin sa mahal na Panginoon dapat nandun na kung ano man yung dumating na mga trials, mga pagsubok na yan, kailangan nating magtiwala at magsumama sa mahal na Panginoon na huwag tayong pabayaan, siyempre. Dahil hindi naman talaga tayo pabayaan ng mahal na Panginoon. Huwag lang tayong tumalikod sa Kanya. Kasi siyempre, pag tumalikod ka sa Kanya, malamang pababayaan ka ng mahal na Panginoon, di ba? Tsaka isa pa ko ito, yung naririnig natin na mga kapatid, yung sinasabing huwag kang magbabago sa Panginoon. Ano man yung biyaya na makamtan mo is dapat ay maglaan ka pa rin talaga ng panahon Ng mo oras, sa Panginoon. Kasi minsan may mga tao na pag na-meet na nila yung peak nung kanilang tagumpay, naabot na nila yung kasaganaan, parang naniniglik na yung paglilingkod at pagbibigay ng panahon sa Panginoon. Tama ba? Minsan nga, siguro isang trials na rin sa buhay namin yun na dahil maganda nga yung kitaan. Kumbaga nalibang kami sa pagtatrabaho, pagkita ng pera na siyempre hindi namin namalaya na kumbaga parang na kami, medyo naiiba na kami ng landasin. Although naroon pa rin yung puso namin sa paglilingkod, kaya lang hindi na kami nakakadalo. Hindi na kami nakakadalo dahil busy nga kami sa negosyo. So, yun yung trials na dumating na nangyari. Mabuti na nga lang nagkaroon ng paalala ang mahal na Panginoon. Kumbaga sa paglilingkod, siyempre dapat may mga paalala yan kapag kung talagang chosen people ka, ibabalik ka ng mahal na Panginoon, di ba? Parang kwento ni Tanga ba? Parang kung as parang parents, na pagka medyo naniniglik ng anak yung kanyang tungkulin, may reminders, parang gano'n. Oo. Natural naman yun dahil kung tinuturing kang anak ng mahal na Panginoon, bibigyan ka siyempre ng paalala, oy, mali na yung ginagawa mo. So, medyo masakit nga lang yung naging paalala ng mahal na Panginoon sa amin dahil yung asawa ko ay nasabugan ng oven. Pero ang himala ng mahal na Panginoon noon,
Hindi namin yun dinala sa ospital, hindi namin pinagamot, hindi namin nilapatan ng So, gamot. medyo curious lang tayo kaya dahil typically pag sinabing sumabog medyo nakakatakot So, paano nangyayari yun at nangyayari yung kumbaga yung ganung mga aksidente paano nangyayari at bakit sumasabog? Yung nangyari na yun ay di bale yung oven, ako ang nung time na bago pa yung nasabugan yung mahal kong asawa, ako yung gumamit ng oven ako ang nagaluto. So, naiwan ko palang bukas doon sa burner, dahil ang sinarado ko yung doon sa adapter sa gas mismo, yung adapter ng oven. ng adapter doon sa papunta doon sa gas. Oo. Doon sa mismong sa gas ko siya kasi ang turo sa akin nung may-ari nung bakery ay doon mo pag magasara ka ng gas doon sa gas mismo mo para walang natitira doon sa hose na gas. Sayang yun kumbaga kumbaga pag binuksan pag tinanggal mo doon sa gas, masingawlaang yung yung nandun sa hose. So hindi ko na sara yung nalimutan kong isara yung burner. Yung burner na mismo, yung oven mismo sa oven mismo. Sa oven mismo. So yun ang nangyari. Tapos nung pumalit naman yung kumbaga yung stock na gas doon sa hose naando sa burner o doon sa oven naka-stock. Hindi. Ang nangyari kasi ganito ay nung pumalit yung beloved wife ko para magluto, ay hindi niya rin na-check yung burner kung bukas. Binuksan niya doon sa gas. Binuksan niya. Di siyempre, automatic. Tatakbo na yung gas dahil bukas bukas. So, yun, naipon doon sa sa loob ng oven, yung gas. Yung LPG, pag lumabas yan galing sa tangke, ang laki kaagad ng niyan. Nasakop na niya. Yung ang laki kaagad ng kumbaga pag lumabas yan na ganito, parang kakalat kaagad yan sa tapos sarado pa yung hindi man bukas yung oven, hindi man bukas yung pinto ng oven. So hindi man nakalabas. Walang hangin walang lumabas na kumbaga naandun saturate lang talaga doon sa loob. Ngayon nung nagdala ng apo yung beloved ko, tasindihan nga yung burner. Hindi niya alam na bukas pala yun. Doon pag hindi niya pa nabubuksan yung bumukas bigla yung boom, sumabog ng ganun yung yung ang lakas ng apoy. Parang dila na parang sumabog na pumutok na dinamita. Parang ganun. Tapos nasunog yung mukha ng aking asawa. Nasunog. Talagang parang alam mo yung yung balinghoy na inihaw yung kung sino mang nakaka-relate doon sa inihaw na balinghoy, na kamuti, yung mga ganon, yung sinugba sa apoy na ganon, nasunog yung mukha ng asawa ko. Talagang parang nagkulay brown na maitim-itim. Maitim. Parang banggoy na talong. Tapos nagbitak-bitak yung balat niya dito. Yung first layer. Yung balat niya, nagbitak-bitak na kala mo'y basta medyo malala yung pagkasunog ng mukha ng asawa ko dahil sipin mo yung damit niya dito sa lakas nung apoy na tumama doon sa kanya. Nabutas yung damit niya dito sa may dibdib. Tapos halos lahat nung wala tanggal itong kilay niya. Ito sunog dito. Tapos yung apoy halos pumasok sa loob ng tainga. May mga dito sa sa loob ng tainga, may mga sunog-sunog dito sa loob ng talaga ganun kalakas yung apoy. Tumalsik pa nga siya dahil pagtalsik niya nasambot ko pa at nandun ako sa may malapit sa kanya. Pero hindi kayo inabot ng apoy. Hindi naman. Siya talaga yung dahil pag kasi noon, pag sabog kasi noon, yun lang yun yung pag malapit ka doon, ikaw talaga ang mapupuruhan noon. Hindi pa naman kasi ganun katagal bukas yung oven, yung bukas yung gas. Kaya lang dahil nga may pressure, dahil malakas na pressure noon. Malakas na pressure noon. So,
pakinig nga sa labas eh. Sabi niya, kala nila may sumabog na dinamita eh. Oo. Doon sa labas. Sabi ng mga nakarinig. Oo. Ano yun? Ano yung sumabog na yun? Parang may bumbang sumabog. So, Ang lakas talaga. after, ano ang ginawa ninyo? Kumbaga, biglaan yun eh. Anong naisip ninyo at anong ginawa ninyo? Ay, anong nangyari? Immediately. Di, siyempre, taranta na ako. Tumawag ako dun sa kapatid ko na membro din ng Jesus Miracle Crusade na ano yun. Yun naman ay may hinahawakan na outreach sa sa Cavite. So ang advice niya ay dalhin sa center at palinisan. Palinisan sa So dinala namin sa center, pinalinis namin. Ngayon, pagdating namin sa center, ang advice sa amin ng doktor doon ay itakbo na namin ang ospital at malala nga yung pagkasunog ng mukha ng aking mahal na asawa. So, ang nangyari, hindi pumayag yung asawa ko na itakbo siya ng ospital. Ang gusto niyang mangyari ay sa church kami pumunta at doon kami mananalangin na lang kami. Umasa kami sa mahal na Panginoon na siya ang kumbaga siya ang magbibigay ng kagalingan, ibabalik niya sa dati yung balat ng mukha ng ng aking beloved wife. So, yun, sa church kami tinawagan namin yung dito sa Pasiga, sa Kuatis, yung nangunguna doon, yung preacher doon. Tapos nagpasundo kami doon sa Buena Vista sa center. Yung sinundo naman kami doon, tapos yun, doon kami nag-stay sa church. Kumbaga talagang on that time pinractice ninyo yung talagang pananampalataya o pananalig sa Diyos. By faith. By faith. Talagang nananampalataya kami sa mahal na Panginoon na siya ang magbibigay ng kagalingan doon sa tinamong sunog ng aking mahal na asawa. Talagang, grabe. Iba ang pagkasunog nun. So, ano ang nangyari after nun? Ano yung mga, kasi medyo wala lang tayong naipakita na documents or mga picture, dahil nga siguro sa taranta na hindi na rin naisip mag-picture, at that time, may ilang taon na ba yung nangyari yan? Siguro, may cellphone na ba nun para ma-documents yung medyo may cellphone naman na noon na ang kaso na kinuhaan ng di ba kinuhaan ni Sister Erica yung yata pero parang ang nangyari parang bakit hindi na hindi man parang nawala na rin nawala parang pero may gaano katagal kasi medyo alam naman natin sa typically kahit sino naman siguro mag-aalala pag ganung sitwasyon and pagdating sa mga medical practitioner syempre talagang gaya na sabi ng doktor dalhin sa ospital dahil malala yung sitwasyon pero kayong mag-asawa ay nagkasundo na sa church. So paano ang ginawa ninyo at kumbaga dahil hinahamon yung inyong pananalig sa Diyos sa pangyayari. Sabi mo nga kanina is you believe na ito ay part din ng reminder sa inyo ng Panginoon. So paano ang ginawa ninyo para minsan pa sa pag-practice yun ng panampalataya makita nyo tinatawag na miracle? Ayun nga. Ang sabi nga ng doktor doon sa center, yung doktor talaga doon, sabi niya, Mister, ito po ay dapat ay itakbo nyo na sa ospital kasi malala po ang pagkasunog ng mukha ng yung asawa. So, hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik dito dahil anytime po, dahil bukas na yung ng asawa ninyo, ng balat ng asawa ninyo, ay pwedeng mapasukan ng ng mga bakterya, ng mga viruses, So, kumbaga pwedeng ma-infection. Oo, yun kagad titano. Yun yung niya. So, kung ikaw ay wala kang pananampalataya sa mahal na Panginoon, siyempre matatakot ka. Matatakot ka doon dahil ay baka pwedeng pwedeng pagmulan ng maging malala lalo yung sitwasyon
mukha ng asawa mo kung mangyari yung nasabi ng doktor, Mm. 'di ba? So, pwede kang talaga para bagang ang nangyari parang tinakot ka pa na siguro ganun nga talaga ang ano dahil sa medisina, siyempre medisina ang ano nila eh. So, sa amin namang parte, eh, by faith kami dahil yung panahon na yun talagang na, naglilingkod na kami sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, nanindigan kami na, especially yung mahal kong asawa, nanindigan siya na ayaw hindi niya siya magpadala sa ospital. Ang sinabi niya, doon na lang tayo sa church at magpuri tayo doon, magmanalangin. Madaling sabi, magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Yun yung ano na gusto niyang iparating. So, yun. Sa church kami nag-stay na doon kami. At hindi kami binigo ng mahal na Panginoon. Talagang yung yung himala na binigay niya na talagang kasi kung hindi himala ang mahal na Panginoon doon, malamang nagbirat-birat. Di ba pag nasusunog yung balat, parang may nagbirat o saka may mga may piklat. Hindi lang yun. Pwedeng yung mga lumalabas ng mga fluid, di ba? Mostly ganun. Parang pag naglibtok, ganun, tapos lalabas fluid. Pero, anong ginawa habang nasa church kayo? Kasi maaaring yung manonood natin sasabihin, parang napaka-imposible man. Oo, sabihin ko. Ano na yun? Basta pinagdasalang. Kasinungalingan lang siguro. Paano? Nililinis ba ninyo? Paano? Ano yung ginawa niyo practice? Ang ginawa, alam mo nung pangalawang araw yata yun. Pangalawang araw. Di ano siya, magang-maga yung mukha niya, nagabitak-bitak yung balat na maitim. Ang tanging ginagawa ko lang ay inadampi ang kulaang ng basahan na yung towel na may malinis yelo, na malinis na may yelo. Yun lang yung ano kasi siyempre apoy yung umano doon, kailangan nun may malamig. Tsaka yung labi niya, talagang pag hindi mo aalagaan ng dampi na ganun, nagadikit yung labi. Kasi parang nasugat din siguro yun. Nasunog yun eh. Nagadikit yung labi niya, tapos di nang ginagawa ko, aalagaan ko ng na pahit-pahiran ko ng towel na basa na ganun. Tapos, pag nahingi siya ng tubig, hindi siya makainom ng tubig, kundi straw. Apasukan ko ng straw yung bibig niya para siya makahigop ng tubig, makainom ng tubig. Ganun lang. Ganun kalala yung So, talagang linis lang talagang ginagawa. Nilinis lang namin. Tapos, ano ang ginagawa pa ninyo? As yung sabi mo sa simbahan, alam natin sa simbahan, pagdadasal. Paano ang ginawa ng mga preacher sa simbahan? Yun, syempre, nagpupuri kami, nagpipray, nananalangin. Tapos, nililihans din? Syempre, nililihans yung pagkasunog ng mukha. So, mga ilang araw, sabi mo nga, miracles. So, ilang araw bago nakita nyo talaga kung paano nag-miracle or gumaling yung mukha, yung pagkasunog ng mukha ng iyong minamahal na may bahay. Alam mo yung unti-unti naming nakikita yung pagbalik ng balat niya. Parang wala pang isang linggo yung siguro mga isang linggo nakita namin na yung unti-unting nabakbak yung niya, yung balat, pinakang balat niya. Na ang nangyari parang naging parang nag-astringent lang na arawan yung parang sunburn. Oo, parang nagnipis lang yung niya, yung balat. Yung balat pagkatanggal ng mga nasunog na yung pagkatanggal ng nasunog na balat. Parang lang yung nag-astringent na mali ang parang kumbaga nasunog ng in-apply sa mukha. Oo, yung 'di ba pag naiinitan yung pag nag-astringent ka tapos nagpaaraw ka, masusunog yung mo noon. Mukha, yung balat, maga itim, tapos
yung balat ay parang mamumula ng parang sobrang nipis ng ano niya na ng balat na natanggal yung parang ilang layer, dalawang layer ng balat ang natanggal, parang ganun. So, ganun lang ang nangyari, parang tapos unti-unti yun nabalik na sa normal yung ano ng beloved wife ko, yung balat ng mukha. So para doon sa manonood natin, no, papakita natin na may yung actual video ng mukha na wala kang makikitang o mababanaag na talagang nasunog yung mukha. Pero hindi biro, Kuya Tony, ano, kasi sabi mo nasunog yung damit ano. Ganun talaga kalakas yung apoy. Butas yung dito, yung ano niya, yung damit niya dito, butas, ganyan, butas. So, ano ang nangyari doon? Medyo sabi mo nga, may mga challenge sa inyo, inaari nyo yun ay paalala sa inyo ng Panginoon. Ano ang naramdaman nyo? Mas lalo bang tumatag yung inyong pananampalataya o pananalig sa Diyos sa nangyari yun? Or lalo pa kayong nagtumibay? Or ano ang ginawa ninyo after na dumating sa inyo itong pagsubok na yan sa buhay? Siyempre, hindi naman doon natapos yung mga pagsubok. Yung mga pagsubok nandiyan naman lagi yan, kumbaga sa konta na yun yung way ng Panginoon para mas lalo kang tumibay na Kristiyano na siyempre kung walang pagsubi nga ng beloved mama dear na kasi tawag namin sa assistant pastor namin, beloved mama dear, kapag walang pagsubok parang parang pabanjing-banjing lang na ito ganyan. Kapag may pagsubok, magandang manalangin, masarap manalangin. Mahal Panginoon, tulungan mo po kami. Mahal Panginoon, ganito ganyan. Parang mas malapit ka sa Panginoon. Parang lagi kang nasa tuhod ng pananalangin. Kumbaga, palagi kang mainit na nakikipag-ugnayan. Pag sumamo ka sa Mahal Panginoon na, Mahal Panginoon, huwag po kami pabayaan kasi ganito ganyan. May pagsubok ka. Yun yung may pagsubok. Pag wala kang pagsubok, amen. Ganit. Parang ganun lang. Easy go lang. Oo, parang easy ka lang pag wala kang pagsubok. So, kaibahan ng may pagsubok lagi. Kaya, parang mas maganda pa lagi yung may pagsubok ka sa buhay. Pero hindi naman ibig sabihin ay wini-welcome yung pagsubok. Hindi naman ganun ibig sabihin. Kumbaga, sa parang mas napipil mo, hindi mo dapat pala katakutan yung mga pagsubok. Sabi mo nga mas lalong naging stepping stone mo para mas lalo ka pang tumatag. So, back to tayo, kasi sabi mo nga, kaya lalo tumatag kayo sa pananalig, mas lalong pinag-igi ninyo yung inyong paglilingkod sa Panginoon, at doon naman lalo kayo pinagpala sa negosyo nyo, ay doon naman lalong dumating sa inyo ang mga biyaya. So, sa ngayon, ano ba yung mga biyaya pa? Sabi mo kayo na sasakyan, nagano na kayo, bakery, bahay, lote, at sa kasalukuyan, ano pa yung masasabi mong higit na pagkapalan na inyong tinanggap para, kumbaga, sa mga tagapanood natin, medyo sabihin natin, mga karealidad, medyo kakaiba itong ating episode, dahil pinabanggit na dito na yung tungkol sa Panginoon, inire-relate lang natin, Kuya Tony, para sa ating mga tagapanood, kasi year-end po ngayon, kumbaga, sabi nga isang buong taon tayong inapagpala ng Panginoon, siguro at this moment, through this episode ng ating program is maipakilala natin at mabanggit natin sa ating mga kababayan na behind our tawag dito, yung mga paghisikap natin, pagsasakripisyo natin, huwag tayong makakalimot sa Panginoon. Tama ba, Kuya Tony? Oo naman. Ang masasabi kong malaking pagpapala talaga is yung patuloy kaming bagaman siyempre hindi naman tayo mayaman. Pero siyempre hindi naman tayo pinababayaan ng Mahal Panginoon na kahit ano pa yung mga dumating na pagsubok, nandiyan lang tayo palaging nagsusumamo na huwag tayong mawalay sa paglilingkod. At yun yung malaking pagpapala na inaano ko ngayon, na kami ay patuloy na, especially yung ginagamit tayo ng Mahal Panginoon kahit hindi karapat-dapat ginagamit tayo kahit minsan sa pagiging instrumentalist. So by the way, ano yung mga nagagampanan ninyong sa simbahan bilang, sabi mo, bilang pasasalamat sa Diyos, sa mga biyaya binibigay sa inyo, sa mga himala sa buhay ninyo,
Ano naman yung katungkulan nyo na ginagampanan ngayon sa simbahan o sa banal na gawain? Sa ngayon ay siyempre yung mga anak ko ginagamit bilang yung dalawa kong babae, finest choir, tapos yung iba kong yung isa kong ay tatlo pa lang lalaki, ano sila, youth choir, at the same time ay yung isa ay instrumentalist. Pero youth choir siya din. Pero mas madalas siyang pagiging instrumentalist dahil mula nung naipit kasi ako ng makina ng tinapay. So hindi ako nakatugtog noon. Eh mula noon kumbaga na-push yung anak ko na mag-aral magtugtog. Sabi ko sa kanila, mag-aral kayo magtugtog. Katulad niyan. Hindi ako makatugtog ngayon dahil yung may yung kamay ko injured. Yun, na-push siya na mag-aral. Tapos ngayon, marunong na siya. Mas marunong pa sa akin eh. Mas marunong pa sa akin magtugtog. At nakakatuwa, Kuya Tony, dahil alam mo na yung mga typical na kabataan ngayon, mahirap na hilahin mo sa gawain pang simbahan. Hindi naman nila lahat, pero kasi mas malakas yung hatak, patungkol do sa gawain dito sa, sabi nga worldly or gawaing sanlibutan o makamundong gawain. Mas gusto pa yung sabi nga sa Marinduque, maglaog, magliwaliw, Pero natatuwa ako, Kuya Tony, na sabi mo nga, sa yung na-share ngayon, ay yung mga anak mo ay ginagamit sa gawain ng Panginoon. So, kahit ako siguro, bilang magulang, sabi ko nga masaya sa isang magulang na yung anak mo ay nasa Panginoon o naglilingkod sa Panginoon. Siyempre, sa simbahan. Nakikita mong okay sila. Wala kang problemahin na, nasaan kayo mga anak ko? Ba't wala pa? Hindi. Kasama mo palagi yung mga anak mo dahil kasama mo sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Saka nakakatuwa, typically, isang malaking biyaya na kayong buong pamilya ay sama-sama sa negosyo, sama-sama sa paglilingkod sa simbahan at gawain sa Panginoon. And parang kumbaga, sama-sama sa biyaya. Tony. Parang gano'n. Sama-sama kayo sa lahat ng bagay. So, bilang negosyante, bilang ama, bilang naglilingkod sa Panginoon, ano ang maibabahagi mo o gusto mo maging maibigay na mensahe sa ating mga tagapanood para maging challenge na sa kabila ng ating pag-isikap, sa kabila ng ating paghahanap buhay, ng ating mga pangarap, huwag tayong makalimot na maglaan ng panahon para sa Panginoon. So, yun lang naman ang kasi ang ano man ang mga bagay na makamit natin dito sa mundo. Sa aking munting kaalaman at saka sabi nga sa Bible makamtan mo man ang lahat dito sa mundo. Kung hindi mo naman kilala ang mahal na Panginoon or hindi ka naglingkod sa mahal na Panginoon, malamang ang buhay mo ay mapahamak. Kasi dalawa lang naman ang destinasyon ng tao sa buhay na ito. Kumbaga, langit at saka impyerno. So, wala naman sigurong may gusto ng impyerno. Kung tanungin mo siguro yung mga tao, siyempre langit ang gusto ko maganda doon Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan So, ang tanong ay, ganun ba kadali yung yung para makarating ka sa langit? Kasi ang sabi ng Biblia ang daan patungo sa buhay ay makipot at kaunti ang nakakasumpong noon. So kailangan mo talagang pagsumikapan na makasunod sa kalooban ng mahal pa yun para makadaan ka doon sa makipot na yun. Kailangan magtiis ka ng mga magsakripisyo ka, paglilingkod mo sa mahal Panginoon para yun yung pinakamahalaga yung makarating ka sa pangako ng mahal Panginoon. Makamtan mo yung pangako ng mahal Panginoon na buhay. At saka Kuya Tony, ako
Hindi pa naman ako katandaan din sa mga tagapanood natin. Pero I realize na lahat ng tao naman sa mundo nagdadaan sa pagsubok. Oo. Lahat ng tao dumadaan sa kahirapan. Pero ang pinakamasaya ay yung kumbaga dumaan ka man sa kahirapan, nararamdaman mo na malapit ka sa Diyos, or yung pagtawag mo sa Diyos, nararamdaman mo na naandyan siya, napakikinggan ka. Oo, diba? yung kumbaga'y answer prayer, kumbaga na naririnig ng mahal pa yung mga panalangin mo na halimbawa, nagkaroon ka ng karamdaman na siyempre bilang tao ay kumbaga yung nasanay tayo na kapag ka may sakit, takbo ka agad sa doktor, siyempre resetahan ka ng doktor, gamot, yun. Pero sa kabila nun, pag nakakilala ka sa mahal na Panginoon, yung totoong yung totoong pagkakakilala sa mahal na Panginoon, kasi ang mahal na Panginoon ang dakilang manggagamot. Kumbaga hindi naman natin sinasabing sabi nga ng beloved pastor na hindi naman tayo laban sa medisina or sa mga doktor. Ang sinasabi lang natin dito kung ikay may pananampalataya, hindi mo na kailangan ng doktor kasi ang mahal na Panginoon ay dakilang manggagamot. Siya na ang nagbigay ng buhay sa atin. Ano pa yung sakit na dumating sa atin? Correct. Di ba? Sabagay, ito totoo po ito. Kasi sabi nga, one of the teaching na napakinggan natin, sabi nga, kumbaga, ang Diyos ang creator ng ating katawan. Every part of our body, alam ng Diyos. Kasi siya yung creator, tama? Yes. Parang ganun. So, every part na may problema, alam niya kung paano i-repair. Oo. Ang kailangan lang manalig ka sa kanya. Magtiwala ka. Manalig. Kasi minsan, hindi tama, yung nabanggit mo, hindi naman masama ang doktor, nilikha din ng Panginoon ng doktor, pero kung mayroon kang pananalig, mas powerful ang Diyos. Tama ba? Oo. Kasi siya yung creator. Oo, siyempre. Oo. Kasi, ito narinig ko din na, na pangangaral na parang karpentero. Pag nasira ang bahay mo, hindi pwedeng mekaniko ang tatawagin mo. Kasi ang nag-build ng bahay is karpentero. Kasi siya ang expert doon. Ngayon kung tatawag ka ng mekaniko, siguro basic ang alam niya, pero sa kabuuan, mas alam ng karpentero. Oo, siyempre. Parang ganon. Tama ba? Oo. So, nakakatuwa, Kuya Tony, na dito sa ating episode ngayon is nabahagi natin sa ating mga kababayan na behind that, yung sa kabila ng ating mga pag-isikap, sabi nga, although sinasabi ng marami na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, pero syempre kung wala pa rin yung bless, di ba, ng Panginoon, ay hindi rin natin mapapalago kung ano man yung ating pinag-isikapan. Kasi naniniwala ako, Kuya Tony, na kahit anong pag-isikap natin, una-una, katulad sabi mo nga, isa yun, naging puhunan mo lakas sa iyong paghahanap buhay. Pero ako naniniwala kung hindi binless ng Panginoon yung kalakasan mo, hindi ka binigyan ng katalinuhan, hindi mo rin maaabot kung ano man yung mayroon ka. Siyempre, salamat tayo sa mga Panginoon kasi binigyan ka ng talino na kung paano mo agampanan yung mga dapat mong gampanin sa pagpapatakbo ng negosyo. Dahil sabi, binigyan ka ng wisdom ng mga Panginoon na para sa ganong aspeto ng buhay mo, kung paano ka pati sa pamilya. Kung paano pagyayamanin. Oo. Yung siguro sa ibang yung ibang mga nanonood sa atin na sasabihin kay guro nila na ay nako, bakit ako
Mm-mm. Wala naman akong ganong umunlad ako sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. Mm-mm. Pwede naman talaga mangyari yun. Kaya lang, ang masakit na katotohanan doon wala kang Panginoon sa buhay mo. Kung meron ka mang sinasabing Panginoon, baka ang tanong kilala mo ang mahal na Panginoon, tapos ang tanong kilala ka ba ng mahal na Panginoon? Kasi kung hindi naman ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon yung ginagawa mo, Mm-mm. baliwala din yun. Baliwala din yun. Halimbawa, naging mayaman ka, tapos ang kahantungan mo rin lamang ay kapahamakan o impyerno. Sabihin natin impyerno. Dahil langit, impyerno, di ba? Mm-mm. Ano pang silbi nun? Yung naging mayaman ka, Mm-mm. tapos may impyerno ka din lamang, di ba? Mas mabuti na siguro kung kahit mahirap ka. Katulad ni Lazaro at ni di ba, yung mayaman na namatay. Di ba si Lazaro yun? Si Lazaro at saka yung tao Yung mayaman. Oo, at saka tao di ba? Oo. Di ba si Lazaro, nung namatay sila parehas, papunta siya sa langit. Mm-mm. Tapos yung mayaman, automatic napunta siya ng impyerno kasi hindi man kalooban ng malpayon ang ginagawa niya. Wala sa pagdurusa Oo. siya. Oo. Di ba? And I remember din, Kuya Tony, yung history, ito na pinapangaral din ito ng mga pastor, mga ministro, at saka ng mga kaibigan natin, mga kaparian, yung kwento tungkol dun sa taong mayaman na wala siyang inisip kundi mag-impok, gumawa ng mga bangan or mga bodega. Oo. Pero dumating yung pagkakataon na sabi ng Panginoon, kukunin ko na ang buhay mo. Ngayon. Ang lahat ng inihanda mo ay mapapak kanino kaya. Saan kaya mo pupunta yan? At ang sabi doon, narinig natin na pangaral ito ng mga, sabi nga natin, ng mga simbahan na hindi lahat ng mayaman ay mayaman din sa Diyos. Diba? Parang ganun yung pinaka-aral doon na aanhin mo yung kayamanan kung sa harap naman ng Diyos, ikaw yung pinakamahirap dahil hindi mo binigyan ng panahon ang Panginoon. Kumbaga, inisip mo lang mag-impok, pero wala kang nilaan na panahon para sa Panginoon. Para lang yun, iniisip mo yung sarili mo lang yun Oo. Pero dito sa naging naibahagi mo sa amin, masasabi natin na itong blessing na tinatamasa ninyo, na naibabahagi mo sa ating mga tagapanood, hindi lang pala blessing as financial, hindi lang business, kundi ang binabagit mo ngayon, yung blessing spiritual. Tama ba ako? Oo. Kasama na yun Pero yun talaga yung pinakamahalaga, dapat spiritual. Spiritual na blessing. Dahil, kumbaga, kahit sabihin pa nating mahirap ka lang na ang buhay mo naman ay pinaglingkod mo sa Panginoon, yung buong buhay mo ay nilaan mo sa Panginoon, sa kabila ng ikaw ay, alam mo, may kaunti ka negosyo, dedicated ka naman na sa paglilingkod mo sa Panginoon ay sure ka naman na talagang naglingkod ka sa Panginoon ng may katapatan, may pagtitiis. Yun yung mahalaga Kasi kapag sigurado ka na malalangit ka at saka buhay na walang sa piling ng Diyos, yun ang napakalaking pagpapala, napakalaking biyaya. Yun yung sinasabing blessing spiritual, yung peace of mind and peace of heart. Kasi sabi nga pag naglilingkod sa mahal Panginoon, parang nag-iipon ka ng kayamanan sa langit Kumbaga, yun yung pinaka-main talaga doon. Exact word na nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Yun yung mahalaga doon, yung sa langit ka mag-iipon ng kayamanan. Kasi dito sa lupa, pwedeng manakaw yan, dahil marami magnanakaw dito. Pwedeng bahain, pwedeng masunog, pwedeng mawala. Pwedeng mawala, pwedeng lindulin, di ba? Samantalang sa langit, kung sa langit nandun yung sa pag-iingat, may mawala ba sa pag-iingat ng mahal Panginoon? Wala, di ba? Kasi sabi mo nga, sa pagtotoo mo na marami naranasan ninyo ng mga pagsubok, hindi lang sa inyong pag-inegosyo, sa inyong buhay, pero kung hindi ako nagkakamali, ang ibig mo sabihin never nyo naranasang pinabayaan kayo ng Panginoon. Tama ba? Tama yun. Hindi, walang ganun na senaryo na kahit sa kabila ng mga pagsubok, minsan may dumating yung time na talagang kala ko
kumbaga sa dagat, nasa bangka ka na parang malapit ng tumaob yung bangka mo. Oo. Na Ito ba yung negosyo ninyo? sa negosyo. Ganun naman sa negosyo minsan, di ba? Mayroong time na wala, may mga time na ganun na parang trials ka, na akala mo magasara na yung negosyo, pero yung nagtiwala ka sa Panginoon na Panginoon, bahala ka na po sa amin dahil talagang wala po kaming kakayanan, nasa iyo lang kami umaasa. So yun, nakasurvive naman. Kumbaga, nakasurvive, tapos tuloy-tuloy yung negosyo. Ganun lang. Yung pagtitiwala sa Panginoon, napakahalaga nun. So, yun yung pinaka-main na, kumbaga, lesson natin sa ating episode ngayon na higit sa lahat ay, yun nga, yung nabanggit natin kanina, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang paglilingkod o kaharian ng Panginoon. Lahat ng bagay ay pwedeng idagdag sa iyo ng pwedeng Panginoon. mangyari sa iyo. At mangyari sa iyo at ibigay ng Panginoon. Ibigay ng Panginoon. Oo. So, Tony, doon sa ating mga tagapanood, napakaganda na, although napakaganda lang na ating oras, at least na ibahagi natin, hindi lamang yung karanasan mo sa buhay bilang mula sa pagsasaka, pagiging bakery, at ngayon, ikaw na yung nag-aari ng bakery. At naibahagi din natin yung, sabi nga natin, yung pagkain spiritual, hindi lang yung pagkain inihahanda mo na tinapay na lagi mong niluluto. Kumbaga ngayon, nakapag-offer ka naman sa kanila ng pagkain pang kaluluwa. Through yung testimony mo ngayon, na testimony hindi lamang doon sa negosyo ninyo, kundi mismo yung paglilingkod ninyo sa Panginoon. So, Kuya Tony, ano ang, para doon sa ating mga tagapanood, paano ba, kasi nabanggit mo nga may church kayo at baka pwede mo ring ayayahan sila na maka-attend sa church na kung saan ay pinagpala ka ng Panginoon. So, yun nga, ang masasabi ko lang ay, alam niyo po, mga minamahal na tagapanood, mga nanonood kung saan man dako kayo naroon. At kung meron pong gawain ng Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar, inaanyahan ko po yung dumalo sa malalagawain ng Mahal na Panginoon kasi talagang sa ganang amin po, sa ganang akin, wala akong ibang natagpuan na ganitong gawain na ang aming beloved pastor ay nangaral ng buong katotohanan at yung mga sinasabi ng Biblia ay naganap sa aming sa church namin, yung mga sinasabi ng ibang mga ang pagpapagaling daw ay nung una pa, hindi po, ang Mahal na Panginoon kasi hindi nagbabago yan hanggang ngayon nagpapagaling pa rin ang Mahal na Panginoon at naghihimala. Ayan, lahat po yan na naranasan namin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung mga imposibleng gumaling sa mga cancer, mga leprosy, yung mga basta yung mga walang kagalingan na mga sakit katulad ng ketong, di ba? Ang ketong ay leprosy ba yun? So yun, marami kaming mga kapatiran na ganyan ang mga sakit, mga ketong na nilinis ng Mahal na Panginoon. So hindi totoo yung ang pagpapagaling ay nung una pa yun, nung unang panahon. Hindi yun totoo. Hanggang ngayon nagpapagaling ang Mahal na Panginoon. So kumbaga, na-encourage po natin yung ibang hanapin po niyo ang gawain ng Mahal na Panginoon na Jesus Miracle Crusade International Ministry na kung Tagalogin po natin yung Jesus. Siyempre, krusada ng Mahal na Panginoon yun Krusada ni Jesus ng Mahal na Panginoon. Kaya may mga himalang nangyayari na ano po yung mga himala na yun. Yung halimbawa, ikaw, dati kang bago ka nakakilala sa Mahal na Panginoon, na halimbawa, na-sharean ka lang ng isang taga Jesus Miracle Crusade kapatiran. Dati kang adik or dati kang magnanakaw, ibig sabihin, madaling salita, masamang tao ka. Kumbaga, wala kang problema ka ng gobyerno, sakit ka ng lipunan. Pag nakakilala ka sa Mahal na Panginoon, tinanggap Mahal na Panginoon,
mababago ang buhay mo, magiging mabait ka na ikaw ay masunurin sa gobyerno, masunurin sa lalo tigit yung mahal na Panginoon sa mahal na Panginoon ka. Kasi pag naging masunurin ka naman sa mahal na Panginoon, automatic yun pati hanggang sa 'di ba? Sa gobyerno. Kasi yun ang hindi ka magiging problema ng lipunan. Hindi ka makakatulong ka pa sa lipunan kasi kung makapag-share ka ng word of God sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, makakapag-share ka pa. 'Di ba? So yun ang napakahalaga na malaman po natin ang katotohanan na. So may ilang taon ka na kuya doon sa church as kumbaga bilang kapatiran? Well, kasi nakakilala ako sa mahal Panginoon kasi binata pa ako noon eh. Binata pa ako. So, hindi naman full-time pa ako noon. Kasi nga yung dito ay wala pang gawain sa Marinduque. So nung pag-uwi ko dito, hindi na ako nakakadalo. So kaya nung nagkaroon ng church dito, yun. Kumbaga naging full-time na kami. At least. Pero mga ano siguro, mula siguro mga 1993. 1993. So yun. Bali, parang mga 90s ako'y na-save sa gawain. So, bilang pagkatapos ko yan, medyo inabot na rin tayo ng oras. Ano yung, pwede ba bang silang i-invite na pasyalan din yung church? At nasa matatagpuan yung church na naging daan para kayo ngayon nasasabing pinagpala ng Panginoon? Yung church namin dito sa Marinduque ay dito po sa may dako ng Coatis. Yung papasok dito sa may Coatis. Sa Barangay Masiga. Barangay Masiga. Bayan ng Gasan. So, kung nais nyo pong pasyalan, baka gusto nyo pong pasyalan or pwedeng makinig o mag-observe. Mag-observe po kayo. Dumalo po kayo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, Jesus Miracle Crusade. Dito po sa dako ng Gasan sa Coatis. Tuwing linggo po ay ang umpisa namin ay alas 9, tapos tatapos mga alas 3 po. Every Sunday and other services? Every Sunday po. Tsaka may midweek service kami ng Wednesday. Umpisa ng 5 to 8. Inaabot din po ng 9. So tapos may overnight prayer po kami. Ang umpisa rin ay alas 9 naman ng gabi hanggang minsan alas 3 ng madaling araw. Anong araw yan? Friday. Overnight prayer Friday. Hanggang Friday Saturday ng madaling araw. Madaling araw ng Saturday na yun. Friday ng gabi, papuntang Saturday, madaling araw. Umaga, ganun. So, yun. Inaanyayahan ko po kayo. Bisitahin nyo ang church namin dito sa dako ng Coatis, Barangay Masiga. Makikita nyo po ang kaibahan ng paglilingkod sa mahal Panginoon. Talagang. At doon naman sa ating mga tagapanood na gustong matikman naman ang masarap na tinapay ng Tony's Bakery, saan matatagpuan ang bakery sa Buena Vista at sa lugar ng Gasan? Yung bakery po namin sa Buena Vista ay sa Barangay 1. Ito ba yung katapat ng bahay ni Mayor? Yung katapat ng bahay ni Mayor. Shout out Mayor Bongsiena. Yan. Sarmiento Street ata yun. Sarmiento Street. Barangay 1, Buena Vista, Marinduque. Sa bayan po. Sa bayan yun, sa Barangay 1. Yeah. Tapos dito naman sa Gasan ay yung pong dating Arlene's Bakery. Ito yung malapit sa munisipyo. Malapit sa munisipyo at sa harap ng ATM. Yung ng Land Bank. Land Bank ng ATM. Doon po, yun yung bakery namin na. At bukas kayo ilang beses sa loob ng isang linggo at anong oras? Bukas naman kami actually araw-araw.
paglinggo ng buong maghapon wala, sarado kami kasi nasa church kami noon. Bukas lang ng saglit sa umaga, tapos magsasara minsan mga 8 ay sarado na yon. Tapos hanggang sa pag-uwi namin galing sa church, mga 5 ganun. Pag mga 5 bukas ulit yun. Buksan na yun. Tapos pag Wednesday naman, mga 5 ay nagasara din. Paggabi naman na yun. Punta kami ng church ulit. Midweek service namin yun. Yun. So, pero araw-araw, bukas naman. So, ayan, at maraming salamat Kuya Tony sa pagkakataon na ibinigay mo. Baka may mensahe ka sa ating mga tagapanood na gusto mong, para lalong ma-encourage sila na wag silang sumuko sa larangan ng pagninegosyo at sa, sabi mo nga, ay samahan ng paglilingkod sa Panginoon. Wala na rin masyadong siguro kasi ang sa tingin ko naman ang pinakamahalagang lang doon, aspeto yung pagtitiwala sa mahal Panginoon na baga ano man ang mangyari, ano man ang dumating na mga trials. Dapat nandun lang talaga tayo sa pagtitiwala sa mahal Panginoon na kasi sa kanya lang tayo dapat umasa 'di ba? Sa pag-umasa tayo sa sarili nating kalakasan, baka bumagsak tayo, kumbaga, na pwede talagang mangyari. So, kung sa kalakasan ng Panginoon tayo depende, mas malamang, mas maganda. Kumbaga, hindi tayo pababayaan ng mas siguradong mayroong pagtatagumpay. Yan. At Kuya Tony, baka may gusto kang batiin sa mga tagapanood natin, mga relatives mo na pwedeng makapanood ng ating episode ng ating programa ngayon. Yung kumpare na naging daan na ginamit ng Panginoon na ngayon nasa Canada. Sa Canada. Doon sa aking parihin sa Canada, wala na rin sigurong maraming drama pa. Basta, pre, ingat kayo dyan. At sana matagpuan ninyo ang mahal na Panginoon, paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun ay, lagi kong dalangin na sana sila tawagin ng mahal na Panginoon sa gawain. Kasi, alam mo, DJ, sa tingin ko kasi kahit anong ganda ng kalooban mo or kahit anong ganda ng ginagawa mo sa kapwa mo, wala ka sa kalooban ng mahal Panginoon. Kumbaga, yung parang walang saysay yung yung kagandahang loob mo, di ba? Sabi naman sa yun. Sa Bible. Oo, na hindi sa kagandahan loob mo kaya ikaw ay maliligtas. Yun ay regalo ng mahal Panginoon, regalo ng Diyos yun. So, kung makakamtan mo yung regalo ng Diyos, yun, dapat mas mainam pa rin na maglaan ka talaga. Pangalagaan mo yung regalo ng mahal Panginoon na yun. Para sa kaligtasan, yun lang naman ang mahalaga dun, di ba? So, para sa mga nakakilala sa akin, yung mga ibang mga classmate ko, halimbawa, madaanan itong kaunting conversation na ito. Sana po kayo ay hanapin nyo ang mahal Panginoon. Oo. And Kuya Tony, thank you sa pagkakataon na ibinahagi mo sa amin. And sana nakapulot ng aral din ng ating mga kababayan na higit sa lahat sa buhay na ito, wala nang pinakatagumpay kundi kasama natin or mapaglingkuran natin ang Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga karealidad, sana po may natutunan po tayo sa ating naging episode po ngayon, sa naging kwento ng buhay ng ating naging panauhin. Kung paano lubos na pinagpala ang kanilang buhay. Sabi nga niya, hindi lamang sa kabuhayan, hindi lamang sa negosyo, hindi lamang sa kagalingan, kundi higit sa lahat. Ayun po sila ngayon kasama ng kanilang pamilya ay nakapaglalaan ng panahon sa Panginoon.
Alam na natin na may iba't iba tayong paniniwala, iba't ibang relihiyon, iba't ibang mga simbahan. Pero higit sa lahat, dapat nating matutunan na maglaan tayo ng panahon sa Panginoon. Hindi natin alam kung darating sa 2025. Marami na naganap sa taong ito 2024. Magtatapos na po ito. At hindi natin alam kung anong darating sa 2025. At dumating tayo sa 2025, taglay ang panibagong biyaya, kasaganaan na galing sa Panginoon. Uli, mula po sa programa Ang Realidad, tayo po'y nagpapasalamat sa patuloy na tumatangkilik at patuloy na sumusubaybay sa ating mga programa, sa mga totoong kwento ng buhay ng ating mga kababayan. Kaya po sa lahat ng ating mga kababayan, mula po sa programa Ang Realidad, mula sa inyong DJAR, sa po ng aking pamilya, ng aking Marinduque News family, Limpeco family, at sa aming mga kababayan. Muli po, isang maligayang Pasko at masagana at pinagpalang bagong taon ng 2025 sa ating lahat. God bless us all. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa, muli po, samahan niyo po muli kami. At ito po ang programang DJAR, Ang Realidad. Isang pinagpalang gabi sa inyo lahat. DJAR, Ang Realidad.